Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyo lahat. This is Chin from Masagari Channel, a faith healer, also mata reader. So ngayong hapon na tingnan natin ang nagsabihin sa inyo ng ating mga gabay. This is weekly gabay for the month of November 8 hanggang November 16 for the sign of Pisces. So Pisces, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, at spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kano naman kayang energy at kaganapan sa buhay ng mga Pisces ang ating mga hagilap. So guys, this reading is a reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kung lamang po makaka-relate sa inyo, and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalong-lalo na hindi nag-escape ng ads, na huwag pagpalay kayo ng Diyos at may kapasiksik-tigdig nag-uumapang ang biyaya na bumalik sa inyo. So guys, umpisa na natin ang totoong laban for the sign of Pisces. Angel Spirit Messages, bigyan mo ka ng pasabog-bulabog na mensahe para sa mga kapatid natin dyan na Pisces. There's a Knight of Wands. So, sinasabi dito, there's slow and steady. No? So, sinasabi dito, maging mahinahon sa mga bagay-bagay or sa ginagawa mo or decision mo. Additional messages, there's a Four of Wands. So, some of you, there's a homecoming, celebrations, twin flame energy, or something yung sinasabi dito na magkakaroon kayo ng party or kumbaga reunion, no? And of course, there's a Knight of Swords, sorry. There's a Knight of Swords. There's a information na some of stress, anxieties, depression, fear. Kumbaga, pumapasok to by your intuitions, no? Kumbaga, lakas ang mga pakiramdam mo. Kapag nakakaramdam ka niyan, mag-cleansing ka na. Additional messages. And of course, there's a Page of Wands. There's a good news. May magandang balita daw dito, no? And there's a good news coming in for you. At new ideas, ganon. May mga bagong eksena na papasok dito. So, let's see what is additional messages. And of course, there's a Nine of Pentacles. There's a blossoming abundance. O some of you guys, mukhang lalakas ang negosyo o hanap buhay nyo. And because there's a Temperance, there's a perfect timing. No? Kumbaga, there's a perfect timing, there's a time. No? Takes time. So, ibig sabihin dito, kumbaga, kalmado. Kailangan kumbaga, Temperance is parang temper. Parang sabi na, mahabaan mo yung pasensya mo. Parang ganun. So, what is the Knight of Wands? So, there's a Six of Pentacles. Kung sinasabi dito na slow and steady, kumbaga, mabagal man yung pagpasok ng finances sa'yo, pero tuloy-tuloy naman yan. So, ibig sabihin, hindi naman siya bonggang-bongga, pero tuloy-tuloy, no? There's a Six of Pentacles na sinasabi, there's a giving and receiving something by the universe. Kumbaga, tutulungan ka ng ating universe na, kumbaga, magtuloy-tuloy, no? Hari nawa, magtuloy-tuloy ang iyong finances. So, what is the Four of Wands? There's the Sun card. There's a pure positivity. So, ibig sabihin dito, there's a pure positive outcome na mangyayari dito sa inyong celebration or homecoming. And of course, there's Ace of Cups. There's a new love life, new romance, new love team or something. Kumbaga, may bagong kilig dito. Or some of you baka yung person mo, kumbaga, baka balisa, hindi makatulog, o kumbaga, hindi mapakali, kasi there's a new romance dito, maaaring dahil sa pag-ibig, no? And of course, there's a Eight of Pentacles, kumbaga sa negosyo, trabaho, hanap buhay mo, no? Kumbaga, may balita daw dyan, or may bagong idea. There's a Nine of Pentacles, there's a Three of Pentacles, there's a teamwork or something na collaborations, no? Kumbaga, kailangan na magkaroon ng teamwork pagdating sa business, negosyo. And of course, there's an information na kumbaga mag-focus ka, no? What is a Temperance? There's a Page of Cups. Listen to your intuition, listen to your gut feeling, no? Kumbaga, lagi mo pakikinggan ang iyong inner voice, no? Sa mga bagay-bagay or situation. Kumbaga, marunong ka dapat mag-antay, hindi ka dapat maging padalas-dalas o magmadali sa isang situation. So, what is the Knight of Wands and the Six of Pentacles? Okay, there's a Queen of Cups. Magkakaroon ng healing dito, no? Healing in all aspects.
Pagdating sa finances, baka makarecover ka na. Kumbaga sinasabi dito na magtutuloy-tuloy na raw to. Kumbaga hindi man bongga at hindi rin kumbaga biglaan, pero kumbaga mabagal talaga, slow and steady. Kumbaga at least consistent, no? Yung pagpasok ng finances. So what is for a wands and the sun card? So there's a Nine of Wands. So ibig sabihin dito, there's a final push, step by step. Na may mga bagay or signs tayo na sinasabi dito na kailangan mo talagang pagdaanan or something na kailangan mo talagang mag-antay, na hindi naman yan magiging agad-agad, pero sinasabi sa'yo dito, magkakaroon ka ng success coming your way, no? What is the Nine of Swords and of course the Ace of Cups? So there's Seven of Pentacles. There's a harvest time. So at the end of the time, pagdating sa relasyon, no, this is the moment na kumbaga na-stress ka man sa mga nauna mong karelasyon or nagkaroon ka ng fear or anxieties. Kumbaga sinasabi sa'yo dito na magkakaroon ka na ng kumbaga stable and consistent na love life, no? What is the Page of Wands and the Eight of Pentacles? And because there's a Chariot card, no? Maraming parating. There's an actions. Kumbaga kailangan mo siguro din ng actions, no? Hindi tayo pwedeng, kumbaga, puro salita lang, no? Speaks than words. Parang words than actions. Parang sinasabi ng gano'n. Parang mas ganda na yung kumikilos ka kaysa nagsasalita ka lang. There's a King of Cups. So, ibig sabihin dito, there's a devoted and supportive person. No, kumbaga may taong kumbaga susuporta o talagang gumagabay sa iyo or talagang sumusuporta sa lahat ng kaganapan sa pagdating sa finances. It's either there's some masculine energy or something kumbaga mature, no? Mature man. Either your father, no, or lolo, something. And because there's an Page of Swords, kumbaga get more information, no? Kailangan kumuha pa ng mga impormasyon na alam mo makakatulong sa'yo, no? Kailangan mo lang siguro maging mahinahon sa bagay-bagay. Kumbaga kapag may nalaman ka, hindi ka pwede maging padalos-dalos, alamin mo muna ulit, no? Kumbaga clarify mo ng clarify, no? At makinig ka sa inner voice mo. So let's see what is the outcome. There's a Tower moment. There's a sudden changes, no? Kumbaga there's information na maaaring may kumbaga sumira or something na sinasabi sa'yo dito na kailangan mo maging aware. No, at of course, sinasabi ng Tower moment, kumbaga may major changes coming in for you. With the King of Wands, stability and control. No, sinasabi sa'yo dito na kumbaga kailangan mo makontrol yung nangyayari sa'yo about sa finances, sa love life, sa career, no? Panatiliin mong kontrolado mo. And of course, there's a high phrases. There's a hidden agenda or hidden enemy. So, ibig sabihin dito, kumbaga maraming nagbibetray sa'yo or something na, kumbaga may mga lihim, no, na inggit sa'yo. So, sinasabi dito na kailangan mo lang mag-ingat. And of course, there's a high phrases with the unexpected moment. May mga bagay na hindi mo na-expect. Additional messages. And because there's an judgment, no? There's a wake-up call. So, ibig sabihin dito talagang paalala. Maraming paalala ang ating gabay sa'yo sa ngayong reading na to na sinasabi sa'yo, paalala na maging maingat, no? Sa paghawak ng finances, sa desisyon, sa love life, no? Kumbaga, hindi mo naman sa love life, hindi mo kailangan maging, kumbaga maging public, no? Mas maganda yung nananahimik ka lang or magkaroon kayo ng privacy together. Because there's an Empress card, renewal, na magkakaroon ka ng panibagong eksena. Oh, let's see what is additional messages for Yin and Yang Oracle card. For Yin and Yang Oracle card, additional messages. Okay, there's a present, kumbaga sinasabi dito, present abundance, gratitude. So talaga there's an unexpected moment by storm, no? Sinasabi ko na kanina pa yan. Meron talagang susubukan ka sirain or something na, kumbaga susubukan ka takihin or something, kaya kailangan maging aware ka. No, kumbaga may bibigla sa'yo na eksena dito, kailangan maging mahinahon ka para hindi ka magkamali. And of course, there's a present moment na mangyayari sa'yo, magkakaroon ka ng abundance, no? At the end of the time, kumbaga, pinipilit ka man sirain, no? Babangon at babangon kang muli. So, let's see what is the Love Oracle card. Additional messages for Love Oracle card. Photograph.
separations. Oh my God, ang dami. So, sinasabi dito, there's a separation. Some of you baka magkaroon ng breakup or something, hiwalayan dito. Or nagkaroon na ng hiwalayan, no? And of course, sinasabi dito, there's a photograph, there's a new memories, no? May mga bagong eksena na magaganap. And of course, sinasabi dito, there's addiction or something na, kumbaga, controlling, possession, no? Kumbaga, sinasabi sa'yo dito na, yan yung nagbibigay ng blockages, no? Because there's a coffee cup, some of you magkakaroon ng meeting, conversation with other people or other person. And because there's a dragonfly, na magkakaroon ka ng healing, changes. And because be lighthearted and finding out this coming to light. So, ibig sabihin, magkakaroon ka ng kaliwanagan dito in all aspects, no? Kumbaga, may mga bagay na, kumbaga, inaalis sa buhay mo. Dahil, kumbaga, may mga bagay na hindi makakabuti sa'yo. Or some of you guys, baka maraming kaibigan o maraming tao sa paligid mo na iaalis sa buhay mo dahil, kumbaga, naririnig ni God, no? Kaya siguro inaalis yan ni God sa'yo, yung mga tao na yan. Kumbaga, behind your back, baka pinag-uusapan kanila, no? Na, kumbaga, kaya inalis yan kasi alam ni God na itong mga tao na to, pinag-uusapan ka behind your back. Kumbaga, alam niya na, kumbaga, sinisiraan ka sa mga tao sa paligid mo na kailangan, kumbaga, hindi mo deserve, no? Hindi mo deserve na lokohin or plastikin, no? Kailangan mo ng pagkakaroon ka ng kalayaan sa mga toxic friends and toxic relationship or toxic environment or something, no? Ito, kumbaga, sinasabi dito na magkakaroon ka ng kaliwanagan ng lahat ng bagay, ng lahat ng aspeto. So, let's see what is additional messages. Additional messages. There is in a sense for trust. So, magtiwala ka, no? Magtiwala ka sa na pinapakita sa'yo, na ni God, na signs or synchronicities, at maging totoo ka, no, sa sarili mo. And of course, sinasabi dito, there's a preparation for harvest and of abundance. So, magkakaroon ka ng kasaganahan talaga, no? Talaga isa positive thing na magkakaroon ka ng kumbaga siksik-liglig nag-uumapaw na biyaya dito ng langit. Additional messages. Additional messages. There is a practice. So, some of you kailangan mo i-enhance yung abilities mo, yung kumbaga skills mo para mas nang sa ganun, no? Kumbaga maunawaan mo at malaman mo yung mga bagay-bagay or may mga bagay siguro ma-unlock ka pa. Like knowledge, experiences, no? And because there's a heart desire, kung ano gusto ng puso mo, sundin mo. No, yun yung tinatawag na gut feeling. What is the chakra messages? There is an insecurity. So, some of you may insecure talaga sa'yo. And of course, there is a wisdom. So, ibig sabihin dito, talagang malinis talaga intention mo, malinis ang kalooban mo, no? And because there is an isolation. So, sinasabi dito na, kumbaga, nasa eksena ka na punong-puno ng negative energy. So, kailangan mong kumawala dyan, no? Kailangan mong, baka it's either your fear or rejection or a failure. And because there's an unconditional joy. So, ibig sabihin dito, kumbaga, nagkakaroon ka ng, dito, nare-relief yung heartache mo or something na kalungkutan or kabiguan mo with other animals, no? Siguro, parang nagiging stress reliever mo yung animals or some of you, no? Baka may mga alagang hayop dyan. There is a balance. So, ibig sabihin dito, maging balanse, no? Sa lahat ng bagay. Additional messages. For this, Archangel Michael. Your children are watched over by angels. So, ibig sabihin dito, baka ginagabayan ng iyong mga anak ng ating mga anghel, no? And of course, there's write about your thoughts and feelings. See? Hindi tawag na heart desires. Yung talagang sinasabi ng puso't isip mo na sundin mo yon. And of course, there's have confidence. No? Magkaroon ka ng confidence sa sarili mo na kumbaga kaya mo, no? Na maniwala ka na kaya mo at maniwala ka na magagawa mo. Additional messages. And of course, sinasabi dito, there's a baby step. Kumbaga, follow your intuition before it makes sense or action. No? Kailangan mo talagang kumilos, no? At gumalaw.
And of course, sinasabi dito, there's an earth pulsing by time in nature. Ibig sabihin dito talagang surrender mo kay God, lahat-lahat ng mga eksena. Kumbaga, hayaan mo siya mag-unfold naturally. Hayaan mo siya mangyari na hindi mo pinilit, no? And of course, there's a nothing is yet set in stone. So, hindi pa napapanahon ngayon. Pero, darating yung araw na a new romantic cycle begins. So, magsisimula daw ang pagdating sa relasyon, no? Magiging masaya ka na ulit, no? And of course, there's a victory. Don't you worry, magkakaroon ka ng victory daw dito. And of course, there's an action. Kailangan mo lang daw kumilos, gumalaw, o kailangan mong humarot. Charis. And of course, there's an anxiety. Kasi lagi mo daw iniisip, or some of you baka nag-overthink, or may fear, di ba? Kumbaga, minsan kasi, kaya pala there's an addiction, nagkaroon ng separation, kaya nagkakaroon ng blockages, not because of takot kang mawala siya. No? Kumbaga, nagkakaroon ng anxiety, baka nag-overthink ka na kumbaga ano ba naging kakulangan mo or something, kumbaga sinasabi sa'yo dito na kumbaga pakawalan mo yung mga negative thoughts mo, no? Kumbaga maging masaya ka para sa sarili mo kasi doon mo makikita yung tao magmamahal talaga sa'yo, no? Kaya nga sinasabi, diba, may mga bagay na iaalis sa'yo si God kapag hindi para sa'yo, may mga bagay na mag-i-stay kung para talaga para sa'yo, no? Magtiwala ka sa plano niya sa'yo. And of course, I am with you always, even at the end of the world. So see, lagi daw si Jesus na sa tabi mo, kahit na akala mo pinagsakloban ng langit at lupa ka, no? Kumbaga, bakit ganito, bakit ganyan, tuwing magmamahal ka, lagi ka na lang nasasaktan, ganun. Kasi mali yung taong minamahal mo. Ganun yun. So, let's see what is the angel's number. So, sinasabi dito, there's an 18, I am a hard-hearted. So, sinasabi dito, you are both open-minded and open-hearted, and your ambition is to live this world better than you found it. Ensure that your goals are aligned with the collective needs and with the highest good of all. So, ibig sabihin talagang mabusila kang puso mo, no? Talagang mauwain ka, talagang mapagmahal ka, no? Sa lahat ng bagay. So, let's see what is the messages of life. Beyond limitation. So, sinasabi dito, today, I exceed my own expectation. I open my consciousness to the infinite. There are no limitation. There is no end. Everything is unfolding in a continuous now. Therefore, I open my thoughts towards a burden horizon. I look beyond my perceptions of reality, beyond all barriers created from my own belief and fears. I am now open to new possibilities. See? Kumbaga, binibigyan mo kasi ng limitasyon yung sarili mo, no? Para mag-grow at magkaroon ng expansion. Kumbaga, natatakot ka sa mga ganyan or possibilities. So, sinasabi na sa'yo dito na kailangan mong labanan yan, no? Dapat hindi ka takot mawalan at hindi ka takot kumbaga, maiwanan. Kasi yan ang magkukos sa'yo ng blockages. At, kumbaga, hindi ka mag-grow, no? Kumbaga, handa ka dapat sumugal at handa ka dapat lumaban. 'Di ba? At ganun lamang. So there's this weekly gabay for the month of November 8 hanggang November 16 for the sign of Pisces. This reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Maraming salamat guys sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalong-lalo na hindi nag-skip ng ads. Naway pagpalain kayo ng Diyos at may kapasiksitig na umapaw ang manumbalik sa inyong biyaya. Maraming salamat po sa inyo. And I'll see you in the next video. Bye-bye and babush.